Kilala ang Karamuan sa Bicol Region dahil sa natatanging itong ganda. Malinaw na tubig dagat at pinong white sand beaches. Ngunit ang isang isla raw dito ay nababalot ng misteryo. Dahil sa sinasabi ng ilan na di umano'y mahiwagang bangus. Na naninirahan daw sa lagoon sa Matucan Island. May kumuha daw nito ng bangos, tapos namatay daw yung kumain. Bawal daw hulihin at kainin ang sinasabing enchanted bangus dahil ito ay nakamamatay. Gaano ito katotoo? Abangan mamaya. Ang bangus o milkfish ay kayang mamuhay sa freshwater at seawater. Matatagpuan ang mga ito sa warmer areas ng Indian at Pacific Oceans. Gayunpaman, may kakayahan ding makasurvive ng mga ito sa iba-ibang water conditions. Kaya naman perfect ang mga bangus para sa aquaculture. Maniniwala ba kayong kayang lumaki ng bangus mula 3 feet hanggang 6 feet? Habang ang bigat naman nito ay umaabot ng 8 kilos hanggang 13 kilos na maikukumpara sa 4 na galon ng tubig. Ang female milkfish ay kayang mangitlog ng hanggang 5 million eggs at a time tuwing breeding season. Dito sa Pilipinas, ginaganap sa bayan ng Dagupan sa Pangasinan ang taunang Bangus Festival sa huling linggo ng Abril. Taong 2002 nang una itong sinimulang ganapin na ang layunin ay palakasin pa ang kita at produksyon ng local bangus. At muli ay tikman ang sarap ng budel, it's very good. Wala nang hahanapin pa. Isang highlight ng festival na ito, ang pag-iihaw ng libu-libong bangus na susundan ng isang street party. Alam niyo bang sa kabila ng kasikatan ng bangus dito sa atin, ay hindi talaga ito pambansang isda ng Pilipinas? Ang pagturing kasi sa isang bagay, hayop o tao bilang isang national symbol ay nangangailangan ng kumpirmasyon ng isang batas. At ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, sa ngayon, wala pang batas na kumikilala sa bangus bilang national symbol ng Pilipinas. As of April 2022, meron lang daw 6 na officially recognized national symbols. Ito ang sampagita bilang pambansang bulaklak, Nara bilang pambansang puno, Philippine Eagle as national bird, Philippine Pearl as national gem, Arnis as national sport, at Filipino Sign Language as national sign language for Filipino deaf. Alam niyo rin bang meron lang iisang species ng bangus? Last living species na nga ito ng bangus. Ang 5 ibang uri nito ay extinct na. Pero, itinuturing namang least concern ang conservation status nito. Meaning, hindi ito extinct at patuloy pang binibreed in many parts of the world. Dito sa Karamuan, misteryosong kwento naman ng bangus ang pinaniniwalaan ng ilan. Matatagpuan daw kasi sa isla ng Matucan ang 2 bangus sa lagoon dito. Ayon sa mga residente, mahiwaga raw ang mga ito. Bakit kaya? Para makita ang sinasabi nilang mga mahiwagang bangus, kailangan munang akyatin ang mga nagtataasang rock formation. Pag aakyat, dito na magpapakita ang tinatawag na Enchanted Lagoon, kung saan daw nakatira ang mga mahiwagang bangus. Naging atraksyon na nga rin daw ang mga sinasabing enchanted bangus sa isla. Sabi kasi nila yung bangus daw nasa lagoon, nasa gitna ng parang batong bundok na kailangan pang tumawid ng mataas at matarik na na trek. Tapos nandun sila sa gitna. Encantado daw yung enchanted daw, bawal daw hawakan, bawal lapitan, kasi meron daw bad luck. Ayon sa mga residente, wala raw dati doon ang lagoon. Bigla na lang daw itong sumulpot. Para sa kanila, misteryoso rin daw kung paano nagkaroon ng mga bangus doon. Yun din ang pinagtataka ng karamihan dito sa amin.
kung ba't napunta yung isda rito. Wala siyang labasan, walang entrance and walang exit din. Ayon sa ilang residente, may mahigit 20 to 25 years na raw ang mga bangus sa lugar. Yan na si bangus, arinin na po di! Pero wala sa kanilang nagtatangkang galawin ang mga isda sa paniniwalang mahiwaga ang mga ito. May mysterious na story about dito sa bangus dito. May pamilya daw dito kumuha ng bangus, tapos namatay daw dahil kinain, pero kasi bawal daw pala yung kainin. Para sa mga residente kasi, enchanted daw ang mga bangus doon. Tila engkanto ang mga ito sa isla na nagbabantay. Ayon sa kwento, may isang mangingisda raw noon ang nagtangka at humuli ng isang bangus doon. Kinain daw nila ito, pero ang kapalit naman daw nito ay pagkamatay ng anak ng mangingisda. Nahanap namin ang isa raw sa pinagmulan ng nasabing kwento, ang pamilya ni Nanay Carmelina. Asawa raw ni Nanay Carmelina ang mangingisdang yon. Ilang dekada na raw nakararaan nang hinuli ng kanyang asawa ang isang isda sa lagoon. Pinagsaluhan nilang mag-anak ang bangus na nahuli. Pinakain daw ito ni Nanay Carmelina sa anak na nooy 1 taong gulang pa lang. Makalipas ang ilang linggo ay nagkasakit ang kanilang anak at sa huli ay namatay ito. Dalawa pa lang ang anak ko noon, ikalawa nung namatay. Lagnat lang daw, saka nagsusuka. Naniniwala po talaga ako na delikado po talaga yung bangus dyan. Kasi po yung pangkwento-kwento ng mga matatanda. Tapos, yung kapatid ko nga daw po, namatay po dahil sa pagkain ng bangus. Sabi ng ibang tao, ingkatuhan. Ayon sa mga eksperto, hindi rin matitiyak kung ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak ay ang pagkain ng sinasabing engkantong mga bangus. Tungkol sa sinasabing biglaang paglitaw ng Matukan Lagoon, ang sabi ng presidente ng mga tour guide, hindi daw ito totoo, matagal na raw ang lagoon na yon, na sinang-ayunan din ng matatandang residente sa lugar. Sa sinasabi namang imposible daw na magkaroon ng bangus sa lagoon, wala itong suporta ng science dahil gaya ng sinabi namin kanina, ang mga bangus ay isang klase ng isda na tinatawag na euryhelin. Ibig sabihin, kaya nitong mabuhay sa tubig alat at tubig tabang. Nakamamangha at kung minsan ay nababalot ng hiwaga ang ating likas na yaman. Di man mapatunayan na kahit anong pag-aaral ang mga mahiwagang kwento, siguro ay makatutulong ito para bigyan ng respeto at pangalagaan ang mga ito. Aha! Isang bangka, tinawid nila ni Reza ang dagat para dalawin ang kanyang kamag-anak sa San Isidro, Leyte. Pero sa gitna ng kanilang biyahe, ang cellphone na hawak ni Reza sa isang iglap, nawala na parang bula. Ganito po, dito po ako nakaupo noon. Ganyan, tapos yung pinsan ko dyan sa harap namin. Walang kukurap dahil kapag pinagbasdang maiigi. Ang aktual na video ito, makikita ang suspect sa pagnanakaw. Isang isda. May bigla na lang tumalon at nahagip ang cellphone ko sa kamay. At buti na lang hindi naman nasugatan yung kamay ko. At as in, tulala o nabigla talaga ako at yung mga pinsan ko nagtatawanan na naawa sila sa akin. Sa pagtatanong ni Reza, napag-alaman niya ang isa palang yellow wing flying fish o mas kilala sa bangse ang salarin sa pagnanakaw. Grabe naman ang pagsik ng galawang nitong bangse. Uy, ayun. Actually, na nangyayari talaga ito sa biyahe namin.
Migratory at nakatira ang mga ito sa tropical at subtropical waters. Tinawag silang flying fish dahil sa kakayahan nilang lumundag at tumalon sa ibabaw ng tubig para makalayo sa kanilang mga predator. Ginagamit ng bangsi ang kanilang pectoral fins para makatalon ng malayong distansya. Ito raw ay paraan nila para makatakas sa kanilang predators gaya ng tuna at swordfish. Sa kanilang pambihirang kakayahan, mistulang kaya nga nilang lumipad sa ibabaw ng tubig. Sobrang napakalungkot ko at naghahanap talaga ako ng paraan para ma-recover man lang yung phone ko. Pero hindi pa rin daw lumulubog ang pag-asang may babalik kay Neresa ang nawala niyang cellphone. Bago kayo lamunin ng stress sa nakawan sa dagat, isang malaking ngiti muna dyan mga kaaha. Para bang ganito? Ito ang viral photo ng isa nating kaaha sa Negros, kung saan bidang isdang may ngipin na parang sa tao. Dako hindi ko alam to. Unique itong isdang ito. Wala naman talagang ganyan. Wala naman ganyan na ang ngipin sa tao. Kung nakakain siya, malamang hindi ako kakain nito dahil nakakatakot nga. Something fishy na naman to. Medyo weird siya. As in weird. Pupunta kaya rin siya sa dentista? To swim to see is to believe. Hindi raw kailangan pang lumangoy pa Negros dahil ang isdang may ipin nakamataan na rin dito sa Noveleta sa Cavite. Matagal na raw napako si John Mark sa kanyang hobby na pag-aalaga ng isda. Pero laglag pa nga raw siya nang una siyang makakita ng isdang may ngipin. Ang tawag dito, paku. Naging curious ako, especially sa mga piranhas. Then nalaman ko, yung paku fish ay pinsan pala ng piranha, halos same sila ng itsura. So like any other fish naman ay inaalagaan, mga freshwater, lalagay lang natin sila sa aquarium, lalagyan ng aerator or kilala sa oxygen, then papakainin lang natin sila everyday. Ang mga paku ay uri ng isda na nagmula pa sa South America. Ito ay dinala sa Pilipinas noong 1980s mula Singapore sa pamamagitan ng aquarium trade. Balikan natin ulit si Neresa. Ilang oras kasi matapos ang insidente ng pagnanakaw, umahon daw agad ang magandang balita. After 7 hours, may nag-claim na may nakita daw silang cellphone at yun, pinuntahan namin at binigay naman po. Sinubukan pa ni Neresa na tabunan ng bigas ang cellphone, pero tuluyang inalod na ang pag-asang magamit niya pa itong muli. Hay, rest in peace talaga. Ang natutunan ko po doon is huwag na po kayong magdala ng cellphone sa tabing ilog o sa dagat o bababangka po kayo kasi mahirap, hindi natin alam mga pangyayari kung ano man. Sa lawak at lalim ng ating karagatan, maraming yamang tubig ang hindi pa natin natutuklasan. Kaya iba yung pag-iingat para hindi tayo mabiktima ng mga lumalangoy at lumilipad na mga kawatan. Aha!